So, good day mga sir. Ang gagawin na naman natin Honda Click, tuturuan natin kayo kung paano mag-convert ng quick throttle para sa ating motor. So, ayan. Papalitan natin ng quick throttle tong kanyang stock kasi maglalagay siya ng domino Honeywell switch left and right. Ito. I-install din to. So, pag nag-install kasi tayo ng ganito sa ating Honda Click, so, hindi pwede to, no? Kailangan tatanggalin na tong stock niya, lalo na dito yung sa right side kasi para magkasya tong maliit na to. Dahil itong maliit na to na para sa domino Honeywell switch na right side na switch ay wala siyang lagayan nitong pinaka-throttle. Kaya kailangan magko-convert tayo ng quick throttle. So yung ganito ang papalagay ni sir. So mura lang naman to sa mga online shop. So ito ilalagay natin dito. So meron ditong i-modified kapag ikakabit nyo to sa inyong Honda Click. Dahil ito, yung sa kabila niyang part, ito, hindi kakasya to para sa return. So return cable, no? Ito. Kaya ang gagawin nyo rito, palalakihan nyo to ng butas, tapos palalagyan nyo ng thread. So sa akin, meron naman tayong tools na ganun, kaya nailagay natin. So paano ba ikabit to? Una lang naman mga sir ay tatanggalin nyo yun inyong ito. So syempre tatanggalin mo yung kaha dito, o-open mo siya lahat. Kung makikita nyo nako-open, tapos aalisin natin to para ma-access natin yung tornilyo na to. So dalawang tornilyo yan, isa dyan, yan, isa dyan, tsaka isa sa may ilalim. So yan dito sa part na to. So dalawang tornilyo, aalisin nyo yan para matanggal nyo tong right, no? Right switch ng ating Honda Click. So yan. So pag natanggal nyo yan, aalisin nyo rin dito. So sa side na to, dito sa pinaka throttle nyo, yan, ito, itong pinaka cable na to, tatanggalin nyo siya. Yan, luluwagin nyo lang to ng 12mm para matanggal. So yan, aalisin nyo yan. Sa akin naluwagan ko na, so aalisin mo siya para mas madali mo ma-access yun. Mas madali mo matanggal yung cable dito sa pinaka handle nya. So yun, kaya kailangan mo itong tanggalin kasi pag hindi mo ito tinanggal, hindi mo matatanggal yun cable dito sa pinaka handle or sa pinaka right switch nya. Tatanggalin lang natin to. So naluwagan na natin yan. So, yan. Pag natanggal na yan, alasin nyo lang dito. Kahit yan lang, kahit hindi na yung pinakailalim. So ito lang yung nasa ibabaw na part. So tatanggalin nyo siya. Tapos aalisin natin to. So kakalasin ko muna mga sir. So gamit lang kayo dyan ng screwdriver, dalawang tornilyo yan. So ito. Tsaka dito yung isa sa ilalim. Yan. So natanggal ko na yung sa ilalim, dito lang sa ibabaw. Pag natanggal nyo siya, so ito nakatornilyo rin to, and may thread din to, yung nasa ilalim. So tanggal na yan. So yan. Kaya natin tinanggal yung cable doon sa dito sa pinaka-throttle nya. No, dito sa part na to, para matanggal natin tong cable na to. Kasi pag hindi natin inalis doon, hindi natin to matatanggal. So ngayon easy na siya. So medyo yan. So tanggal na. Tapos yung isa sa ilalim, so madali lang yan. So tandaan nyo lang, huwag lang kayo malilito, no? Para pag binalik nyo, alam nyo yung para sa ibabaw at saka sa ilalim. So yan. Tapos kakalasin nyo na, itong may thread na to. So kakalasin natin yan. So ito yung mga sir na ilagay na natin tong isang part. So ayan. Ito easy lang naman ito malagay kasi kasukat yung thread nya dito sa stock, no, na cable na to. So sa kabila naman, hindi yan kasukat kapag nakabili kayo. Kaya i-modify nyo yung part na butas na to. Lalakihan nyo yung butas, tapos i-threadan nyo. Kung hindi man nyo matreadan, wala kayong pang-thread, no, paglagay ng thread, yan, or pang top out, so pwede nyo nang i-discartehan na lang yan, ipit nyo. Sa akin kasi meron tayong tools para doon. So ayan, para maipasok natin to. Kasi itong part na to, mas malaki to kumpara dito sa side na to, sa kabila. So ipapasok lang natin yan, tapos ilalagay na natin yung pinaka throttle nya. So ito na mga sir, nakabit na natin yung kanyang thread throttle, no? So yan.
So kung makikita nyo, maayos ang pagkakabit na i-thread natin dito. So ito lang, hindi natin masyadong naibaon, pero kapit naman siya, yan, wala siyang galaw, hindi siya nalalaglag, ganun rin yung kabila. Kaya maayos na maayos ang pagkakakabit niya. So ayan. So, ayan. So mawawalan na ng space, no? Kapag ganyan mo, under na agad siya. Wala nang space. So ganun lang pagkakabit ng mga quick throttle o sa ating mga Honda Click. So ganun ang technique para mas madali nyo siyang maikabit. At kung paano nyo magagawa ng solusyon o DIY yun part na to. So dito lang kasi talaga kayo magkakaroon ng problema. So sa part na yan mga sir. So yan, kasi hindi yan papasok dyan ngat hindi nyo siya binabare na nilalakihan yung butas niya. So yun ang didiskartehan nyo dyan mga sir. So aking ginawa ko, binarehan ako ng malaki na maipapasok yung pinaka yung thread na to. Itong tornilyo na to na ipasok doon. Sa kabila naman, sakto lang yan. Swak lang yan, wala ka nang babaguhin dyan. Tapos ilalagay mo lang yon. Tapos yung diskarte doon, yung tatanggalin mo nga yun. Itong first na cable na to para makakalas mo, no? Kasi mahihirapan ka talaga magkalas. So yun lang mga sir, paano pag-diskarte ng paglalagay ng quick throttle. So yung ganitong klaseng quick throttle sa ating mga Honda Click. So ayan.